Ano ang trait theory? Yan ang ating pag-uusapan ngayong araw dito lang sa RCJ4 TV. At kung bago ka pa lang sa channel na ito, ay mag-subscribe ka na para isa ka na kaagad sa mga unang makakapanood sa tuwing may bago akong upload. So, hindi na natin ito patatagalin pa at umpisahan na natin. Okay, let's start! Magandang araw sa inyong lahat mga kaibigan. Ngayong araw ay pag-uusapan natin ang ilang mga bagay tungkol sa tinatawag na trait theory. So tungkol saan nga ba ang theory na ito? Ipinapaliwanag ng trait theory ang mga elemento tungkol sa personalidad at kung ano ang pagkakaiba ng mga individual sa isa't isa. Sinusubukan nitong tukuyin ang personalidad sa pamamagitan ng paggamit ng mga traits o mga katangian tulad ng pagiging consistent, stable at kung paano sila nagiging kakaiba. Ngayon, kung tungkol naman sa mga personalidad ng isang tao, merong ilang mga natatanging bagay para makilala natin ang personalidad ng isang tao. Ito ay pwedeng makita sa kung paano inalagaan ang isang tao na pwedeng maging isang salik kung bakit nagiging likas ang isang ugali sa isang individual. Anyways, parang ganito yan mga kaibigan, kung ang isang bata ay pinalaki ng may magandang asal sa isang tahanan, environment o society na may mabubuting tao din ang nakatira, posibleng matutunan at madala ng isang bata hanggang sa kaniyang pagtanda ang magagandang ugali, asal na mabuti na kaniyang nakita, natutunan at naranasan. Paano naman kung pinalaki ang isang bata sa isang tahanan sa pamamagitan ng pagtuturo ng mabuting ugali, ngunit ang environment o society na kanyang ginagalawan ay mas marami ang masamang ugali kaysa sa mga mabubuting ugali? Dito nagkakaroon ng conflict dahil nagkakaroon ng confusion o mga pagkalito sa isip ng isang individual at ito din ang nagiging daan kung bakit nabubuo ang mga tinatawag na mga subcultures. Ngayon, balikan natin ang environment na ating binanggit kanina. It's either masama o mabuting environment ang kinalakihan ng isang tao. Ang ibig kong sabihin dito mga kaibigan ay malaki ang papel ng environment sa isang individual dahil ito ay isa sa mga salik na bumubuo sa ating pagkatao at kung sino tayo ngayon. Paano naman naiuugnay ang trait theory sa kriminalidad? Gaya nga ng sinabi natin kanina, ang trait theory ay sinusubukang malaman ang personalidad ng isang tao sa pamamagitan ng mga katangian nito at ang mga bagay na ito ay pwedeng maging isang daan para ipaliwanag ang pagkakaroon ng kriminalidad. Pinag-aaralan sa trait theory ang klase ng kapaligiran, lipunan o kahit maging sa mga genetic pa na pwedeng maging responsable sa pagkakaroon ng kriminal na pag-uugali. Ayon sa ibang pag-aaral, may ilang mga partikular na katangian at personalidad ang tao na mas malamang na maging dahilan para gumawa ito ng isang krimen. Ngunit ang pag-aaral na ito ay may isang malaking butas o kapintasan. Yun ay wala itong eksaktong paliwanag tungkol sa pag-uugali ng isang kriminal. Halimbawa, hindi mo pwedeng sabihin na lahat ng antisocial personality ay pwedeng maging kriminal o lahat ng mga umiinom ng alak ay pwede na agad maging kriminal. O kahit sabihin mo pa na kriminal ang mga magulang ng isang tao, hindi ibig sabihin ay magiging kriminal na din ang kanilang magiging anak. Kung ganoon, saan pala galing ang kriminal na pag-uugali? Ang kriminal na pag-uugali ay nanggaling sa napakaraming mga kadahilanan at hindi lamang ito nakabase sa katangian ng isang tao. Ngayon, para sa pangkalahatang idea, ano nga ba ang layunin ng theory na ito? Ang layunin ng trait theory ay subukang ipaliwanag ang ating pagkatao sa pamamagitan ng pagtukoy sa ating mga katangian, pag-uugali at pagiging stable o consistent sa ating mga ginagawa. At siguro mga kaibigan, ay dito na po muna matatapos ang ating video tungkol sa trait theory. At maraming salamat po sa lahat ng mga nakapanood at mga nakinig. See you on the next episode. Kaibigan, nagustuhan mo ba ang topic na ito? Sana ay may natutunan ka ngayong araw. At kung nagustuhan mo ang video na ito, ay maraming salamat sa iyo. At kung gusto mo pa ng mga videos na kagaya nito, ay mag-follow, like, share at subscribe ka lang dito sa aking channel at page upang patuloy kitang ma-notify sa tuwing may mga bago akong uploads. So hanggang dito na lang mga kaibigan at mag-iingat kayo palagi. At maraming salamat ulit sa inyong lahat at God bless at hanggang sa muli.